Andito na po tayo sa part 3 ng ating pag-aaral tungkol sa baligtad na kaharian ng Diyos or upside down kingdom. Ano ang mga aplikasyon sa buhay nung huli kong isinare sa inyo? Una, manalangin para sa mga taong nakasakit sa iyo. Pangalawa, piliing magpatawad sa halip na magkimkim ng galit. Maging instrumento ng kapayapaan sa halip ng paghiganti. Pang-anim na gusto kong i-share ay ang tunay na kayamanan ay nasa langit. Matthew 6:20, mag-impok kayo ng mga kayamanan sa langit. Ibig sabihin po noon, ang mga kayamanan sa lupa ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na ginawa para sa Diyos ay may walang hanggang halaga. Ang buhay Kristiyano ay hindi nakatuon sa pag-iipon ng material na bagay, kundi sa pamumuhunan sa mga bagay na may kahalagahang espiritual. Aplikasyon po nito sa ating buhay ay unahin ang relasyon sa Diyos kaysa material na tagumpay. Gamitin ang mga biyayang natanggap upang maglingkod. Isaalang-alang ang walang hanggang epekto ng iyong desisyon. Ano ang pinakamahalagang kayamanan na pinagtutuunan mo ng pansin ngayon? Ito po isang reflection sa atin. Ang pampito ay ang krus bago ang korona. The cross before a crown. Doon sa Luke 9:23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, ngunit or rather tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ibig sabihin po noon sa kaharian ng Diyos, ang tagumpay ay hindi laging nangangahulugan ng kaginhawahan. Bago dumating ang kaluwalhatian, may pagtitiis at pagsunod. Si Jesus mismo ay dumaan muna sa krus bago ang muling pagkabuhay at kaluwalhatian. Application po nito sa ating buhay. Una, maging tapat sa Diyos kahit mahirap. Then, huwag sumuko sa gitna ng pagsubok. Number 3, manatiling sumusunod kahit walang agarang gantimpala. Okay. Ang dakila, ano ba talaga ang upside down kingdom? Ang dakila ay naglilingkod, ang mapagkumbaba ay tinataas, ang huli ay maaring maging una, ang nagbibigay ay pinapagpala, ang kaaway ay minamahal, ang kayamanan ay nasa langit. Ang krus ay nauna bago ang korona. Okay? So ang mga prinsipyong ito ay maaring tila baligtad sa pananaw ng mundo. Ngunit ito ang paraan ng pamumuhay na itinuturo ni Jesus. Mahirap, ngunit mas mahirap po ang kabilang side. Yun po at dito po tayo nagtatapos sa ating aralin. Ang kapurihan po lagi ay sa Panginoon. God bless you po.